Kumusta mga amigo? Nagsalita na si Jaylen Brown tungkol sa relasyon nila ni Jason Tatum matapos ang blockbuster trade. Luka Doncic mabigat ang personal na problema. At ang panghuli, Peyton Watson nanganib na maagaw sa Denver Nuggets. Sa unang pagkakataon matapos siyang ma-trade sa Philadelphia 76ers, nagsalita na si Jaylen Brown tungkol sa relasyon nila ni Jason Tatum. Sa kanyang introductory press conference, sinabi ni Brown na wala siyang ibang nararamdaman kundi respeto para sa dating ka-teammate. Ayon sa kanya, nanalo sila ng championship ng magkasama at para sa kanya, espesyal ang samahan ng mga player na nagtagumpay bilang magkakampi. Pero nang tanong siya kung nag-uusap pa ba silang dalawa mula nang mangyari ang trade, simple lang ang sagot niya, not really. Ibig sabihin, hanggang ngayon ay wala pa silang naging pag-uusap matapos ang blockbuster trade. Mahigit 10 taon ding nagsama ang dalawa sa Boston Celtics. Magkasama silang lumaban sa playoffs, naging mukha ng Celtics at naging bahagi ng championship run ng franchise. Pero matapos ang disappointing playoffs exit at ang malaking trade na nagdala kay Brown sa Sixers kapalit ni Paul George at draft picks, maraming fans ang naniniwala na may mas malalim pang dahilan sa likod ng kanilang paghihiwalay. Sa tingin ko, hindi ibig sabihin nito ay magkaaway na sila. Malinaw naman na sinabi ni Brown na respeto pa rin ang nararamdaman niya para kay Tatum. Pero aminin natin, medyo kakaiba na hindi pa rin sila nag-uusap matapos ang halos isang dekada nilang pagsasama. Kaya siguradong magiging emotional ang unang tapatan ng Celtics at Sixers ngayong season. Habang naghahanda si Luka Doncic sa kanyang unang buong season bilang franchise player ng Lakers, may mabigat din siyang laban sa labas ng basketball court. Ayon sa ulat ng TMZ, handa raw umanong tapusin ni Ana Maria Goltes ang kaniyang legal dispute kung makakatanggap siya ng $50 million settlement. Ayon dito, 80% ng halagang iyon ay mapupunta kay Goltes habang ang natitira na 20% ay para naman sa kanilang dalawang anak. Ayon din sa TMZ, nais din umanong bawasan ang oras ni Luka kasama ang kanyang mga anak mula hindi bababa sa 2 araw bawat linggo. Gusto raw itong gawing 1 araw na lamang. Linawin ko lang mga amigo, ito'y ulat pa lamang at proposal at wala pang pinal na desisyon ang korte. Sa tingin ko, mas mahalagang usapin dito ang custody kaysa halaga ng pera. Habang papalapit na ang pagbubukas ng NBA, siguradong isa itong personal na hamon na kailangan harapin ni Luka bukod sa pressure niya dito sa Los Angeles Lakers. At ang huling balita mga amigo, patuloy pa rin walang kasunduan sa pagitan ng Nuggets at restricted free agent na si Peyton Watson. Ayon sa ulat ng ESPN, nasa active trade talks ang Denver kasama ang Cleveland Cavaliers, Milwaukee Bucks at LA Clippers para sa posibleng sign and trade deal. Gusto umano ng Nuggets na mapanatili si Watson sa mas team-friendly na kontrata na sa pagitan ng $15 to $18 million kada taon. Pero gusto ng kampo ni Watson ang kontratang lagpas sa $20 million annually. Dahil dito, wala pang kasunduan at komplikado pa rin ang sitwasyon dahil nasa second apron na ang Denver Nuggets. Nagkaroon ng breakout performance si Watson last season kaya talagang maraming gustong kunin siya. Yan lamang ang ating update sa ngayon mga amigo. Ano ang masasabi mo sa sinabi ni Brown? Bilang ama, papayag ka ba na 1 araw lang bawat linggo makikita mo ang iyong anak? At deserve ba ni Watson ang mahigit $20 million contract ngayong season?